Yun guys, welcome ulit sa isa na naman nating usapan tungkol sa sound system at DIY. Medyo nawala tayo sa channel natin nung nakaraan dahil nagkaroon ng problema yung ating Google account. Kaya hindi tayo makapag-upload ng mga videos. So ngayon naman ay medyo naayos na natin, kaya tuloy natin yung ating usapan tungkol sa sound system at DIY. So kanina ay nakita ninyo na nag-unbox tayo ng subwoofer na ang brand nga niya ay Lightning Lab. Ito siya guys. So isa naman to sa mga maayos na brand pagdating sa subwoofer dito sa Pilipinas. So kung titingnan niyo yung ating in-unbox kanina ay ito na siya. Ito. Medyo mabigat. Mabigat siya. Ang specs nito ay yan, kung ilalapit natin sa camera. Ayan. 500 RMS siya. Tapos 1,000 siya sa peak. So ayan. Tapos double magnet. Ayan. Double magnet siya. Tapos ito ay ito balot lang siya. Parang plastic o medyo rubberized ng konti. Tapos dito ay naka ano naman siya. Ayan. Makintab yung kanyang, hindi ko alam, sticker yata yan, no? Sticker na Lightning Lab. Pero yung gitna niya ay ito yung pinaka singawan ng kanyang voice coil. So malaki. Malaki yung singawan ng voice coil. Tapos pagdating sa may basket, yung basket niya ay ayan, no? Ayan, makapal. Makapal yung kanyang ano. Hindi ko alam kung alloy ito kasi meron siyang pintura. Pero kung iron yan, pero mas mabigat siya kung iron. Kaya tingin ko ay alloy naman siya. Na may paint na black. Yung kanyang terminal, ito. Square yung kanyang terminal eh. May dalawang butas dito sa gilid. Ang problema ay hex yung pinaka screw. So kailangan mo pa ng screwdriver na hex para mo siya Yun lang ang pinaka complaint ko sa kanya. Medyo kailangan mo ng specialized tool bago mo makabit yung wire. Pero syempre, dual voice coil siya na 4 ohms. 4 ohms ang impedance niya. Ayan yung kanyang model. LLXLS. Ayan. 8D4. Meron yan 8D2. 2 ohms lang. So, ang pinili natin yung 4 ohms kasi syempre, mahirap bagayan yung 2 ohms kung yung amplifier mo ay hindi naman masyadong or hindi naman capable sa 2 ohms kasi mag-iinit yun masyado. Kung 4 ohms yung output ng ating amplifier tapos lalagyan natin ng 2 ohms, magiging mainit. Mainit yung kanyang magiging mga heatsink nun, mag-iinit yung mga transistors. So, hindi tatagal yung amplifier pag 2 ohms tapos 4 ohms yung ating output tapos 2 ohms yung iyong subwoofer. Tapos kung titingnan ninyo ay meron pa siya ditong isang layer. Itong isang layer na to, dito nakalagay yung kanyang spider. Kung titingnan nyo ay yung spider. Ayan. Tapos nakikita yung voice coil niya, ayun. Hindi ko alam kung black na coil talaga yan, pero pwede namang may paint lang yung coil. Nilagyan nila ng paint. Ayan. So regardless naman kung anong kulay yung coil na yun, basta yan ay copper na nakaigid dito sa ating cone. Ayan, kasama dito. Yun ay kasi meron siyang clearance dito na ibig sabihin na ilulubog pa to. Ilulubog pa siya pag tumutunog. So maglalaro pa siya rito sa may ating. Mula rito hanggang dito maglalaro yan. Up and down. Kaya meron pa siyang extra clearance. As compared dun sa mga ordinaryong subwoofer na yung pinaka spider niya nandito na mismo nakalagay sa tabi ng magnet. Yan. Kaya kung titignan natin, medyo malalim yung excursion niya kung ma-maximize natin siya. Tapos syempre yung harap, ito. Yan, yun yung harap niya. Gusto ko yung ano na to, tong texture na to. Hindi ko alam kung carbon fiber na original to. Hindi ako marunong tumingin eh. Pero kung titingnan mo, yung kanyang texture parang carbon fiber siya. Tapos, yung kanyang surround, ayan. Makintab pa ako dahil bago-bago pa siya eh. Pero mawawala rin yung kintab niya bandang huli. Pero kung titingnan nyo, mukha namang matibay. Ayan, mukha naman siyang matibay. Patapos ito, rubber din. Yung kanyang kabitan ng tornilyo. Patanggan dito sa likod meron. So, ibig sabihin yan, iwas ng garalgal. Kasi kapag metal to, halimbawa kahoy, metal sa kahoy, pag nagbabibrate yun, may tunog na garalgal. Ito, medyo parang may eliminate niya dahil dito sa may balot na to. So, ganun din naman yung balot nung sa nireview natin nung nakaraan na category 7. Parehas lang nito halos. Mas mataas lang yung wattage dito, 500 RMS to. Yun ay 350 lang. Ang problema kasi ay medyo nagtaas yung presyo ng category 7
Yung dating binili natin na yun na 350 RMS ay ang presyo nung dati nasa 4 lang 4K. Ngayon ay dumoble, naging 8K na. Kaya medyo can't afford na yung ano na yun. So subukan natin tong isang medyo kalaban niya ng konti, itong Lightning Lab. At mas mataas naman yung ano nito, yung wattage, kaya siguradong mas malakas naman siya kaysa sa nabili natin nung nakaraan. So ngayon testingin natin siya. Yun munang hindi siya nakakabit sa box. Tingnan natin kung paano yung galawan ng kanyang cone, yan, makikita natin. So wawiring na natin to, guys. Ayan guys, naka-set up na yung ating amplifier booster. So, ito lang ang testingin natin. Tingnan lang natin yung magiging ano niya kung gumagana ng maayos. Pero kung mamamaximize, hindi natin siya mamamaximize dito kasi mas mababa yung wattage niyan. Pero tingnan lang natin yung excursion niya. Okay? Play tayo rito ng medyo bass boosted na music. Ito. Siguro sa audio library to galing. Ayan, play tayo. Okay? Volume natin. Ayos guys. Pagka nandito ka sa may sulok, kahit walang box, mararamdaman mo may bass. Ayan, hindi lang makukuha siguro ng microphone yan, pero tingnan nyo naman yung excursion, no? Ayan, no? Tingnan yung excursion guys, no? Ang hangin. Ganda niyan tignan. Kung pwede lang hindi ito i-box eh. Hindi ko na siya i-box eh, para nakikita kung paano siya mag-perform. Yan guys, bali nakabit na natin yung ating Lightning Lab na subwoofer. Bali nandito siya sa kabila. Dati kasi wala yan. Dito natin siya, isa lang yung nakalagay dyan dati. Tapos may dito yung pinaka port. Ngayon nilagay na sa gitna. So ganyan na yung kanyang forma guys. Ayan. So pagpasensyahan nyo muna yung mga wiring natin kasi tanggal alis ako ng mga yan. Temporary lang yan. Pero dinalawa ko na sila dito sa likod. Kasi bitin pag iisa lang. Testingin na natin. Bass boosted dyan guys na ayan.
Yumayanig na yung likod ngayon. Yun guys, bali successful naman yung ating pagkabit ng ating subwoofer. Tumutunog naman. Bumabayo naman siya rito sa loob. Yun nga lang, dahil sa bitin, i-upgrade natin yung ating mga amplifier booster. Patataasin natin yung mga wattage niya. Paano natin gagawin yun? Dodoblihin natin yung voltahe. Kung tumatakbo siya ng 12 volts, 24 volts na ang gagawin natin para mas lumakas siya. 24 volts hanggang 36 volts, pwede yun. So yun ang tabayanan nyo guys, kung paano natin patataasin yung voltahe nun para mapalakas natin at ma-maximize natin yung ating subwoofer. Bali yun guys, sa mga susunod na video, sundan nyo na lang. Sa ngayon ay paalam muna.